Ano ibig sabihin ng ambulation? Ang paglakad, no? Main objective, basa. To position the patient in a prone, supine, or side-lying position in a bed or sitting in a chair, maintaining good body alignment to perform Range of motion, exercise on patient joints, using proper sequence and joint positioning. to transfer patients from any lying position to the chair or wheelchair or from a chair to a commode with a maximum of comfort and safety, to assist patient in ambulation taking into account their capabilities as well as safeties. Ano ang rationale? A very important function of the caregiver is to be able to position a patient properly in bed. This ability requires a knowledge of anatomy and good body alignment. Learn a number position so that you can reposition the patient approximately every 2 hours. Why? Prevent from the use A regime of good positioning prevent pressure sores or ulcers. decubitus ulcer. Yan yung training ni Dr. sa specializasyon ninyo. One Sunday lang. Oh, grazie. Oh, okay, salamat. Init ko talaga. Bigyan mo tinapay. Pasabangka ito naman. Okay. And joint contractures. Ano yung contractures? Contractures. Construction. Yung Ano nag- ang contracture? Yung nagko-contract yung mga muscle. Joint. Ano yung joint? Yung mga ligament. Kasukas. Yung mga dugtong-dugtong. Yan ang mga joint, yung mga dugtong ng buto. Ano ba yan? Alam nyo lang kasi yung joint, yung ganyan. Chonky. Okay. Muscle tone and circulation are also improved as a result of frequent movement. So, pag maganda ang movement, madalas ang movement, din ang pasyente, maganda ang circulation at saka ang muscle tone. Basa, within 24 hours. a joint that does not bend molds can begin to become inflexible. No longer fears. See? Paano kung ang pasyente alitato? 50-50. Sabihin na natin, tinaninga na. Ang tinaninga, kailangan niya pa ba i-move? Yes! Tinaninga lang naman eh. Ay, ako hindi ko na yung move. Bakit? Oh, see? Ang movement kasi, anong parte siya ng pyramid of needs? Eh, The fundamental, the base. The stronger muscle pull tighter, pag hindi mo nagalaw yan, resulting in a contraction of the extremity or permanent position of flexion. Such position is called contracture. Many persons with an illness or injury become unable to move one or more of the body joints themselves, unless contraindicated by an order from the physician. You must promptly take over this function with skill in handling the various body parts and knowledge of their movement. You can maintain joint extremity function until the time when the patient can move all joints independently. Most importantly, kung post-op, yung mga inoperahan or nag-fracture, nadulas, no? Inoperahan sa angka. Ano yung angka? hip. Hip. Di ba? Kailangan nila ng PT, dopo, rehabilitation. Darating ang PT sa bahay, tutulong ka. Pag wala ng PT, kung anong ginawa niya, gagawin mo. Ang PT, magkano ang visitation niya kung private? 180. And more. Oh. Kayo ang gagawa para makatipid ng konti ang amo. See? So, Wala ah. you can maintain joint extremity function until the time when the patient can move independently, performing range of motion exercises or ROM. ROM. Range of motion exercises. Kasi nasa ano bang city kayo? Row. O paano kung nasa Napoli kayo? Naples. Kakatawa doon. Wala ka? Can save the patient undue and lengthy rehabilitation. Having patients get out of bed and walk as early as possible has proven very beneficial to them
This activity not only maintains and restores muscle tones, but stimulates the respiratory circulatory systems. Elimination is improved. Ano yung elimination? Kaya ka hindi ka nagdudumi kasi you're not moving. That's why, nahirapan ka dumumi kasi you're not exercising. Hindi pa kompleto tulog mo. Constipated ka na. So yung muscle tone mo, wala. Wala ka na yung iri. See? Positioning the patient in bed, in proper body alignment and changing their position frequently are important caregiving function. Many alert patients automatically reposition themselves and readily move about in bed. These may not need special attention, but often need a regular reminder that comfort and alignment are sometimes not the same. For example, too large pillow under the head may be comfortable, but the neck, which is constant flexion, may develop spasms. Tignan niyo yung unan niya rin, no? Baka naman ito lang ang nilagay yung unan, ito nakahang. No? Kaya humihilig, or nahirapan na yung masakit lagi ang batok kasi yung tulog niya, nakalutang tong dalawa. Ito ang batok. Ang unan hanggang saan? Hanggang spala. Kumari, ito, nakagano, no? Pag nakahiga, hindi nakadiretso, nakagano. Elevate. Hindi naka-elevate, baba, nakaganon. Kasi ito, kurba to, di ba? O kailangan nito ang meron, ito ang patong. Yan, nakakurbang ganyan. O. Pag humihilig ka, gano'n ang tulog mo. Para nakanganga. Okay? For example, but the neck, which is equal to the spastic contraction. Patients' bodies must be repositioned during the night as well, keeping in mind that many types of position used by one person during sleep. This is usually done every 2 hours. For some patients, more frequent turning is needed to prevent skin breakdown. Yung 2 hours for normal patients, body weight, less than 2 hours pag ang pasyente obese. Yung matataba, mas madalas yung iikot-ikot. In patient transfer, it's a patient care, you don't lift, ha? You don't lift. It is always better to push than to pull than to lift. Tandaan nyo yan, ha? Sa pag-aalaga, push, pull, For those people. lift, no. Ha? Kung gusto nyo mag-lift, edi mag-apply kayo doon sa pier. Lahat doon kinakarga. Patients will develop pressure sores readily. Pag hindi mo yan na-reposition, it is helpful to give roam. Ano yung roam? Range. Ang range of motion of exercises, ano yung range? Ano lang yung kaya mo? Ano lang yung kaya? Ha? Pag may pain, may dolore, stop. Okay, positioning aids are easily made available by using ordinary items found in facility or homes. Pillows, towels, washrooms, handbag, toothbrush, strong cardboard. Cartons can also be used with their proper position rotation. This is what position? Ano sa Italiano? Supine? Ano pa yung isang word? No. Nakahiga? No. Sdraiata or sdraiato? Sdraiato, sdraiata. This is hand roll, rotolo di mano. Ginagamit ito sa mga stroke. Yung mga kaliwang katawan, no? Pag kaliwang katawan ang patay, anong utak ang naapektuhan? Right. Okay? Pag kaliwa, ito naman, ano ko pareho? Anong ulo ang nadali? Central. Likod. Oh. Paano kung lower extremity is ang kanyang paralyzed? Ang upper hindi naman. Naintindihan niyo na? Oh, ganyan yan. Kayo, lakas nyo na lumamon. Stroke kayo niyan. So, learn about that. So, this is trunk canter roll, rotolo trunk cantere, in case na mga operahan sa angka.
Yung tuwalya, o kaya yung, di ba may sinabi sa inyo, lensuola telemobilizzazione? Ikot nyo yun sa gilid, lagay nyo. Sa magkabilaan, para hindi gumalaw yung inoperahan. This is ankle roll, yung mga rotolo di Camilla, dahil yung ankle niya or yung tuhod inoperahan or yung, alam niyo yung ito, foot drop. Pag ang pasyente laging nakaganon, di ba, pag natutulog nakaganyan, hindi naman dapat matulog nakaganyan, nakaganyan. Ganun ba kayo matulog? Hindi. Kaya sakit ang likod yung lagi. Kasi nakadiretso kayo eh. Diba nakaganon pala ka? Huwag naman bukang-buka. Iba na yun eh, mahanap mo eh. Ipapasok doon. Entrance exam. Okay, kaya matutulog kaya kaganyan. Lahat kailangan ito ang lagi kayo nakaganyan eh, kaya ito lutang. Masakit to, kaya lahat ng nerves nyo hanggang sa likod. Ganito. Dapat tulog kayo nakaganyan. Noon, lagay kayo unan, kung sunod diretso, para nakalutang. Ganun yun. Or else, ito ang mararanasan nyo. Foot drop, ibig sabihin yung mga ligaments na ito, paalang ganyan. Ang foot drop gumalun. Wala nang lakas yung muscle at ligaments. Isa pa sa problema ng ang dahilan ng foot drops, itong kumot, nakahiga. Ito mabigat to, mabigat lahat. No? Patong-patong. Nakaganyan siya. O di nakapatong lahat yan. O, foot drop yan. Ang gagawin nyo, luluwagan nyo to. Yan, huwag nyong ibabanat na gano'n. Paano na to? Diba? Luluwagan niya na ganyan. O. Tapos lagyan yung una yung ilalim niya. Ito, ilalim ng kanyang paa. Para nakalutang na gano'n. Gumanon man, okay lang. Iwasan nyo ang foot drop. Hindi na makakalakad dyan. Pag ginanyan mo, pag naranasan niya foot drop. Okay. This is what? Side lying. Side lying. Lagyan yung unan, harap sa likod, unan, sa tuhod para hindi magdikitan. This is, kung ito side lying, anong posisyon, anong kaliwa o kanan? Kaliwa. Ito, Kanan. kanan. This one, prone position or nakadapa. Or sa Italiano, common term is panciaju. Panciaju. Yun sa mga ordinary people yun, commoners, no? Sasabihin ng doktor, panciaju. Pero sa mga medical, prona, supina, laterale, sinistra o destra. Ganun ang mga nurse. So, pag nagsalita, metti posizione laterale destra. Dapat alam mo na yun, no? Ang destra, gano'n lang naman lagi. Taas, kung paano ka nagpapalit ng ano. Di ba? Itong prone position, madalang itong i-order. Lalo sa matatanda. Unless na magkaroon siya ng yung surgery sa backbone, sa spine. Idadapa siya. Sa mga scoliosis. Nandiyan? Yung may mga disc, yung may mga hernia, disc hernia. Yung mga nagbubuhat na biglang pumutok, gano'n no? Biglang humiwalay, pumitik. Ito naman ang semi-prone position. Ito ay posisyon SIM, ginagamit to saan? Lateral position with the patient on the left side. Left, ha? Left leg, extended right leg flex. This position also used for rectal examination and treatment of yung inima, yung glycerina. Kailangan left. Ikaw, left. Pwede na. Huwag ka right. Left. Sabi mo sa doktor, ha? Same position ka. Kaya hindi pumasok. Naka-left ka ba nun o right? Sabi mo, doktor, left. Gano'n na.
Ang inima, ano yung inima? Yung lavadyo, yung nililinis ang bahay tae. Yung recto, irrigation, nililinisin yung lahat. No? Labatiba, pero nurse ang gagawa nun. Hindi kayo, mag-a-assist lang kayo. Medyo la paziente in posizione sim. Ganyan na, sim, laging left. Okay? See how important movement is? This is what? Fowler or Fowler? Fowler, yung 0 degree, anong position yan? Supine. Semi-Fowler, 30 degree, 45 degree is Fowler, 90 is high Fowler. Tandaan niyo yan, kasama sa exam. Ayan, basahin mo. Anong porcupine? Sir, as PETA, sir, yung sim, sir, bakit sempre kaliwa? Kasi ibababa niya yung bituka. Ah, Okay? kasi yung Sa stomach ko pag ganun din. Yes. Sa gravity, ibababa niya. O, di mas makakapasok ngayon yung tubo or whatever na gagawin sa puwetan. Yung mga may hemorrhoid, sim yan. Pag matutulog ang may hemorrhoid, sim. Okay? Pero, ano ang best? Ano ang best position to have a good sleep? Oh. See how important movement is? While you were sleeping, you were moving. Oh, di naman kayo conscious, pero ba't kayo gumagalaw? Tulog ka nakahiga, nakasupay, gising mo, nakaprona. Ako, sir, Sinong gumalaw? always kaliwa. Always kaliwa ka naman. Ibig mo sabihin, 8 hours kaliwa ka lang. It's either Oh, nakahilata see? o kakaliwa. You're moving. Your brain is constantly telling your body to move. Ngayon, pag ang tao paralyzed, 50-50, you provide movement. Kayo, kung anong ginagawa nyo sa sarili nyo, yun ang gagawin nyo sa kanya. Yung wala na, hindi niya na kaya, yun ang i-provide mo. Bakit, sir, parang merong kuryente, yung masakit, yung parang maraming karayong pagka hindi ka na Yeah, mamanhid. Because dahil yung circulation, wala. umiikli yung ugat? Hindi, nagko-close. Cramping, yung halay. Kasi hindi nagko-continue sa flow ng circulation ng blood. Pag matutulog kayo, kung ano yung kurba ng katawan ninyo, yun ang lalagyan nyo ng stofa, ng rotolo. Alam mo yung mga kurba nyo? Bato, lumbare, ito, alak-alakan, at may sakong. Di ba? Yan ang mga ano ninyo. Yan ang lalagyan nyo ng stofa. Huwag kayong matutulog ng kamang diretsyo. Kaya ang tendency, dadapa ka, tatagilid ka. Di ba? Pero as mammals, as we are mammals, no? We lactate, we give birth. The best position to have a good sleep is what? Ano tagilid? Right side. Right side. Huwag kang mag-left side. Mahirapan ang heart mo. You have difficulty to breathe. And prone ka sa nightmares. Sir, di ba tatabi, iba naman yung stomach mo nun. Lalabas yung kinain mo. Baka pag gising mo, andyan na yung mga kinain mo kagabi. As I've said, while you were sleeping, you were moving. Wala yan sa stomach. Kasi ang stomach mo nasa natural State. atmosphere yan. Natural state. Nakalutang siya. Kung saan ka man pumaling, nandoon lang siya. Okay? Okay. Ang kanan, huwag kang matutulog una ng busog. Kahit kaliwa o kanan pa. Oh. Hindi ka pwedeng matulog ng 8 hours straight ng diretso lang. Nagtagilid lang. Your brain will command your body. Move. See? Kaya yung iba nahuhulog, di ba? Oh. Okay, this is what?
Anong orthopneic position? Ayan. Okay. Ito yung mga, this is used for patients who have difficulty breathing, asthma, bronchitis, tuberculosis. Balik ko ulit doon. Isa ito, pareho. Ano ang same sa dalawa? Pareho na kayo ko. Yung nasa kanan, sir. Ito o ito? Yan. Safe to? O ito? Ito nasa gitna ng kama. Ito. Yan, kabulino niya yan. May gulong yan. Pag nakatulog yan, paano na? Lipad siya dyan. Kaya avoid this position. Gagawin nyo, yung lagi lang nasa loob ng kama. Parang sa kanla yun. Yes. Ang 90 degrees, hindi ito ginagamit sa feeding. Ang ginagamit yung 45, right? Para tuloy-tuloy ang flow. Kung gusto niya man mag-utot, okay lang. This is what? Trendelenburg. Para saan? Pag hypertensive, pwede kang humiga ng ganyan. Pagpataas ng, pag hypotensive, mababa ang presyon para tumaas. Lalo na yung pag summer, di ba? Biglang babagsak. Sa kalsada, anong kaso yon? Pag summer, bigla na Heat babagsak. stroke. Heat stroke. Pag heat stroke, bumababa ang, bumabagsak. Trendelenburg, a position in which the head is low and the body and legs are on inclined plane. It is sometimes used for pelvic surgery. Displace the abdominal organs upward, out of the pelvis or the increased blood flow to the brain and hypotension and shock. See, this is what position? Sitting position. Pero sitting is not just sitting. Sa matatanda, kailangan may support. Rotolo. Ikutan nyo ng tuwalya. Hindi yung pilo, hindi yung tropilo. Yung rotolo ng tuwalya, lalagay nyo doon dito sa kurba. Kaupo siya. Yun ang suporta ngayon sa upper body niya. Kaya maganda, komportable siya. Okay? Pero hindi lang gawin nyo. Pag kayo upo, lagyan nyo ng rotolo. Range of motion exercises, Rome. Basa. This essentially means that the patients move each joint through a full As is possible without causing pain. Moving the joint. any joint cannot be moved voluntarily. The patient or caregiver must take over this pose. Joint mobility. These are the types of roam. This is active. Active roam means kaya ng pasyente mag-isa. Elbow, tuhod. Diba? Kaya nyo ba? Pag hindi kaya, ang tawag na doon is passive. Yung PT or badante ang magpo-provide. May trabaho ang PT na hindi nyo pwedeng gawin. Ang pwede nyo lang gawin sa pasyente is roam. Hindi advanced PT. At ang PT hindi hilot. These are professionals. They are not masus. Hindi sila masahista. Okay? Joints needing exercise. Basa. The patient is completely paralyzed. Basa sabay-sabay. Uy! It is a process of one side of the body. It is also used on the affected side. To receive complete range of motion 4 or 5 times per day. It is more difficult to assess when neither extremities or joints are weak or partially affected. Through the use of assessment skill, you should be able to determine which are not being moved sufficiently by the patient and therefore must receive roam. When the patient receives roam for the first time, it is beneficial to excuse the unaffected joints, as well as to establish a baseline of normal functioning to that patient. With each roam procedure, each joint is put through its range 6 to 8 times. However, the patient's strength and condition should always be considered. Okay. Pag nag-exercise, bibilang 1, 2, hanggang 8. 8,
7, 6, hanggang 1. No? Pero, di ba? Yung naalala niyo, elementary kayo? Okay, wrong procedure. After each movement, return to anatomical position. This is anatomical position. Yeah, nakatayo. No? Each movement is described separately here. Remember that it is possible to move two joints such as shoulder and arm at the same time. Sa neck, ito, flexion. 1. Yeah, that's flexion. Extension. Hypertension. Or tension. Or ano lang siya? Rotation. Lateral flexion. Yung lateral is like that. Okay? So, ano tayo? Nag-exercise tayo, ha? Yung tatayo tayong lahat. Ayan. Forget everything. Tayo muna lahat. Ayan. Okay. Inhale, exhale muna tayo, no? Inhale, exhale. 1 to 8, 8 to 1. Lead. Okay? Alam niyo elementary tayo? After ng bayang-bayang magiliw? At saka yung oh, I feel it. Nalala niya? Ah,